Good morning from Czech Republic. Mukhang pwede tayo mag-ikot-ikot ngayong araw na to. Biglang umaliwalas yung panahon. Kaya lang sobrang lamig to sigurado. Binuksan ko yung bintana. Sobrang lamig nga. Tingnan natin doon sa paba. Tingnan natin. Yun. Yan. Ganda. Gandang panahon. Silipin naman natin yung simbahan. At yung castle. Pero malamig dito. Malamig. Sobrang lamig. Okay. Panahon na para magwalis-walis dito. Maglilinis-linis. No need to cook today. Kasi may natirang mga pagkain kahapon. Yun ang titirahin ko mamaya. Si Sofia kasi nasa school at Friday ngayon. So meron siyang lunch sa school. Kaya hindi siya rito manananghalian. Kaya tamang-tama yung pagkain tira. Ako ang mag-uubos. Tsaka iikot tayo sa village. Tingnan natin kung anong panahon ngayon at kung tahimik pa rin ang village. Dito ako sa loob ng kakahuyan. Hindi naman talaga ito gubat. Pero may magandang tanawin dito na minsan lumalabas yung mga wild animals dito. Tingnan natin baka lalabas at lalangoy-langoy ulit doon sa fish pond. Yan main road na yan. Yan main road. Kita nyo may dumadaan na kotse. Pero pag summertime, yung talagang nagdadahon na yung mga punong kahoy, hindi mo na makikita yung main road. Pero dito ngayon, dahil maganda ang panahon, hindi umulan, wala ng daon yung mga puno. Makikita nyo. Yan, maganda talaga. So, punta tayo dun banda sa dulo, ikutin natin to. Baka may makita tayong mga magandang tanawin. Dito, ito yung sapa. Malakas pa yung tubig ng sapa nila rito. Talagang hindi na uubusan ng tubig. Kasi nga, ni-preserve talaga nila yung gubat nila rito sa Czech Republic. Yan. So, punta pa tayo doon. Pero yung isang fish pond, wala ng tubig. Talagang pinatuyo nila. Pag summer dito, maganda maglakad-lakad dito kasi yung talagang yung simoy ng hangin, fresh. At alam mo talagang malinis. Walang taong naglalakad dito, parang ako lang Tsaka medyo maputik yung kalsada. Makikita mo naman yung kalsada na dadaanan ng truck. Yan. Diba? Malinis. Talagang yung punong kahoy inalagaan. Hindi sila basta-basta nagpuputol ng kahoy dito. Lalo na doon sa gubat nila. Talagang yung pag-aalaga nila ng kanilang mga punong kahoy. Talagang stricto sila pagdating sa pagpuputol. May isda kaya itong sapa na to. Parang wala akong may nakita ito nung dati pagpunta namin ni Hana rito. Itong fish pond na to, may tubig to. Pero ngayon wala walang tubig. Pinatuyo. Paano kaya nila pinatuyo to? At makita mo talagang parang may truck na dumaan. Tuyong-tuyo talagang puno ng tubig to noon. Dito tayo nakakita ng wild goose. Pero ngayon tuyo din may konting tubig. Pero makita mong tuyo na. It's winter time. Kala ko mayroong frozen water. Pero wala talagang tuyo. Yung sapa tuloy-tuloy pa rin. Talagang tuyo.
Walang wild goose. Punta pa tayo doon sa dulo. Baka may makita pa tayo doon. Pero at least na makapaglakad-lakad tayo, parang exercise na rin. Kasi nga, pag patambay-tambay sa loob ng bahay, nakakabor. Lakad-lakad, tala exercise. Kasi dalawa lang kami mamingka. Si Milan kasi pang hapon, mamaya yung pasok niya, alas 2 ng hapon, kaya andun siya. Kaya sabi ko kay mamingka, maglakad-lakad muna ako dun sa kagubatan. Ito talagang tuyo. Mayroon kunting tubig pero patay siguro yung mga isda din. Wala talaga oh. Siguro walang isda yon. Siguro nung may tubig dito walang isda. Walang. Tingnan natin din sa banda oh. May isa pong fish pond doon. Doon banda. So, pero pag winter nagtataka ako, yung tubig parang mahina. Oh, winter time ngayon, dati nung pumunta kami dito summer time, talagang malakas ang agos ng tubig. Puno ito. Ngayon parang baliktad. So punta tayo doon banda. Doon kami pumunta dati ni Hana doon. Nakakita din ako ng wild goose doon. Ito. Dati nung pumunta kami rito, masukal to rito. Pero ngayon malinis oh. Nilinis nila. Dati hindi mo ito madadaanan dito. Talagang maraming putol-putol na kahoy dito. Pero talagang ngayon malinis oh. Ayun, may tao doon. Yan siguro yung tagapangalaga ng forest. May aso din siya oh. Doon banda. Kita niyo siya. Malayo yan siya eh, malayo. Pero dahil naka-zoom in tayo, kitang kita siya rito. At least dito hindi na tuyo oh. Pero walang animals, walang mga wild goose na lumabas. Ayun, meron! Meron kaya lang maliit. Yan. Maliit. Nung nasa tabi sila, nung makita nila ako, lumangoy pa. Palayo, ayan oh. Natin ha. Yun. Yun. Yan sila, yan. Mga wild yan. Walang nagmamay-ari yan dito. So ganda rito. Oh, talaga na lumipad na. Lumipad na. Lumipad na. Oh, lumipad na. Yan. Lumipad na sila. Kasi may dumaan. Yan, may aso. Tinalian yung kanyang aso. Tinalian niya. Siguro nangangagat kaya tinalian niya na. Sa puto rito, fish pond to. Pero malaking fish pond nila rito, no? Diba? Yan, dito ako nakakita ng parang agila na nag-hover. Palipad-lipad. Sana pakita natin ulit. Ayun, ayun, meron doon. Meron. I-zoom in natin. Yung lalaki nila, oh. Yun. I-zoom in pa natin. Yan. Yan, mga wild geese. Dalawang wild geese. Oh. Diba? Saan kayo natin pwedeng lapitan talaga ng malapitan talaga? Subukan natin iikot tayo. Subukan natin kung makita natin ng malapitan, kung hindi sila lilipad. Yan. Wow. Yan pa oh. Talagang nakakapag-relax dito. Yung simoy ng hangin talagang fresh. Tsaka talagang may daanan. Yan. So, punta pa tayo doon, banda.
Malamig lang, malamig. Oh, yun! Pero bawal mong hantingin yan. Bawal. Lumipad na, lumipad na. Lumipad na. Lumipad na. Ah, lumipad na. Ayun. Ah. Walang minag-hunting yan, bawal. So, pag dito lang sila dumadapos, siguro maraming isda, kaya dyan sila kumakain. Yung dalawang malaki, oh. Tingnan natin, baka malapitan talaga, matitingnan natin. Masilayan natin, baka nga lang lilipad pag talagang malapit tayo. Takas din nilang lumipad. Nagsipagliparan na. Pagliparan na, taas pa nila lumipad. Parang mga ibon din talaga sila. Ito yung dalawa, kung lilipad din yung dalawa. Yan. Malapit na ako masyado sa kanila. Pero hindi naman sila lumilipad. Yan. Baka mamaya tayong habulin nito. Yeah. Hindi takot sa tao. Parang ako yung pinagmamasdan, ah. Yung mga maliit lumipad na, eh. Yung dalawa hindi pa, oh. Ganda nila tingnan, ha. Yun, may malaking ibon dun, oh. Lumipad, oh. Yun, ang laki, oh. Parang agila. Ang laki. Ano kayang ibon yun? Zoom in pa natin. Zoom in natin, zoom in natin. Ano kayang ibon dyan? Laki. Huh? Layo na kasi yan, eh. Ito yung normal na camera niya, no? Yun, hindi mo kita. So dito talagang tahimik. Palibutan tayo ng punong kahoy. Sa gitna mayroong fish pond. Yung maliliit, ayaw ko kung tawag doon, lumipad na. May malaking ibon doon. Nung nakita ako, talagang lumipad. So itong dalawa, wala, oh. Pa-relax lang itong dalawa rito. Kaya ganda talaga ng lugar na to. Mabuhay ang Czech Republic. Sa atin to, ito, ganito. Lalo na wild. Yung walang nagmamayari, talagang nabubuhay lang sa gubat. Hinahunting na to sa atin, di ba? Yung mga wild boar, wild deer, hinahunting kaagad sa atin. Lalo na sa amin doon sa Mindanao, hinahunting kaagad. Walang nakakaligtas. Kaya hindi dumadami. Dito, ano lang, parang normal lang. Punta ka sa loob ng gubat, basta may tubig, makikita mo yan sila. Ang pinaka-concrete na talagang namangha ko, na nakita ko, nagdadrive kami ni Hana, hindi ko lang talaga nakuhanan. Siguro mga 15 na wild deer tumawid sa kalsada. Mga maliit, malaki. Pero parang dito yung mga tao, talagang huminto lang sila, talagang tinitingnan, pinapatawid. Sa ako parang namangha ako, nakatingin lang ako, talagang wow! Hindi ko man lang naisip na kuhanan ko ng video. Yan. Siguro parang kanyan. Ito silang dalawa, kwanto? Lovers. Yan sila, oh, lumilipad, oh. Gusto nang dumapo. Gustong dumapo, oh. Ayaw. Siguro takot sa akin. Parang nabulabog ata. Pero yan.
Ayun, dumapo na. Yan. Naglandori sila sa tubig. Yan. Siguro naisip nila itong taong ito, nagmumonitor lang to. Kaya dapo uli. Yan. Ganda na tingnan, no? Yan dyan, talagang gubat na yan dyan. So, pero pwede din lumakad sa gitna kasi alam niyo naman gubat dito pwede namang lakaran sa gitna, hindi masukal. Kaya lang huwag muna tayong pumunta dyan kasi may maraming tick. Yung tawag na rito tick, yung mga yung kung ano sa Tagalog yan. So yan, at least nakapag-ikot ulit tayo rito sa Kakahuyan, dito malapit Kinahana. Malayo yung park dito, doon sa kabila yon yung park. Ito talagang ibang part ito ng kagubatan nila rito. Main road na yan dyan, oh. Yan yung may mga kotse. Yan. So, balik tayo. Punta tayo doon banda. Tingnan natin kung anong meron doon. Ganda rito, madidinig mo talaga yung mga ibon. Yun. Talagang feel mo na nasa loob ka ng gubat. Saan kayang ibon yan? Ano nang huni? Ayun, ang laki pala. Ang laki, oh. Ang laking ibon, oh. Ano ko kung nakita nyo? Yun, oh. Lumipad na palayo. Saan kaya yun? Saan na kaya yun? Ayun siya. Tingnan natin, kumukuha natin. Ayun siya. Ayan siya. Laking ibon, no? Ayun. Para siyang agila. Para namang hindi. Ano kayang ibon yan? Malayo yun, malayo. Yan. Lilipad na yan. Huni siya ng huni. Yun! Ang ganda! Dumapuli. Ganda. Kaya hayaan na natin siya. Sana yan? Woohoo! Super ganda rito, no? So, balikin tayo doon. Pabalik sa... Baka makadaan tayo sa park. Tingnan natin yung park. At least nakapaglakad-lakad ako. Para exercise na rin. Kasi pag nasa bahay lang ako, pag tapos na yung gawain, ginagawa ko. Minsan, na-over ako sa kapanood ng series. Kaya pag tapos na yung gawaing bahay, minsan sabi nga nana sa akin, ikot-ikot ka. Ikutin mo yung mga villages. Wala namang aano sa'yo dyan, tahimik naman yung lugar. Ganito nga, tahimik ang lugar. At yung madinig mo lang, yung main road kasi yan dyan, marinig mo yung mga sasakyan na dumadaan. But aside from that, ito, talagang probinsya ang dating dito Kinahana. Talagang makaka-relax ka. Woo! Kailangan suot mo yung kwan mo kasi talagang malamig. Lalo na sa loob ka ng gubat. Yan. Where am I? Pero may kalsada, daanan ng sakyan. Pero hindi ako dadaan dyan. Suungin natin itong gubat na ito kung saan tayo lulusot nito. Yan. Yan. So dito tayo napadpad. Parang ando doon tayo kanina sa kabila kabilang banda. So inikot natin. Dito tayo. Sige. Lakad-lakad man tayo rito. Pero lamig din ang aking kamay. Tamo, gumagamit ako ng gloves. Sa kalakad ko, dito ako napadpad sa park. Dito sa castle. Yan yung castle.
Yan. Tawirin natin tong bridge. Maliit na bridge. Ayun. Kung na yan. Kung na pala yan. Yung barangay hall ng village dito sa Kinahana. Yan. Barangay hall pala yan. So, tingnan natin yung kanilang barangay hall. Hindi pa natin nakikita nito. Naipakita ko na ba yung barangay hall dito? Mukhang hindi po ata. So, saya punta. Ito. Sa likuran ko, yan yung barangay hall. So, lumabas na yung mga empleyado. Siguro mananghalian na. Kasi mag alas 12 na ng tanghali. Yan. Ito, barangay hall yan. Mga empleyado. Kakalabas lang. So, pagkat sa taas, doon pa uwi Kinahana. Diyan naman pupunta ng Opava, Ostrava. So, okay. So, siguro uwi na ako. Medyo 1 oras din yung nilakad ko. Mahigit. Yan ito. Yan. Ganda ng barangay hall nila, di ba? Kakarating ko lang dito. It's 12 noon. Kaya time to eat. Ano kayang makain ko dito? Ito. Niluto ko ito kahapon. Niluto ko ito kahapon. Dami po. Beef. Beef yan. Nilagang baka. Ayan. So yan lang muna aking kakainin. Siguro ito nilagang baka din to. Kain muna ako. At paparating na yun mamaya si Sofia. Okay. Nag-enjoy ako dun sa aking paglalakad sa kagubatan. Na-enjoy ko yung encounter ko sa mga ibon. Sarap. Sarap magkamdan. Nakaka-relax talaga. I was like hoping na maka-encounter ako ng mga wild deer. Kasi yung main road na yun, doon namin nakita ni Hana yung pagtawid ng mga 15 piraso na mga wild deer. So, ibig sabihin doon sila galing sa gubat. Tumawid lumipat sa ibang gubat.